Kabanata 1921. Ganoon din kung sobrang nainom ni Daisy ang champagne. Kung red wine lang, lasing na siya ngayon. Nahihilo ang kanyang ulo, at uminit ang kanyang pisngi nang umalis siya sa handaan. Nang papaalis na si Mitchell ay huminto ito saglit at sinundan siya. Dumating si Daisy sa parking lot, at may isang silver na Cayenne sa hindi kalayuan. Nararamdaman ni Mitchell na ang lalaking dumating para sunduin siya ay malamang na siyang umalalay sa kanya mula sa likuran. Dali-dali siyang gumawa ng ilang mabilis na hakbang upang maabutin si Daisy at hinawakan ang balikat nito para bigyan ito ng suporta. Miss Vanderbilt, lasing ka na. Ihahatid na kita sa kotse. Natigilan si Daisy. Bago niya magawa ang anumang bagay, lumitaw si Edison nang wala sa oras at itinulak si Mitchell palayo. Ayos lang, sir. Ibabalik siya ng aking amo. Nagtatakang tumingin si Mitchell kay Edison. Guro, gaya ng inaasahan niya, ang lalaki ay isang taong may mataas na katayuan. Hinintay ni Edison na makapasok si Daisy sa sasakyan bago pumunta sa driver's seat. Matigas na tumayo si Mitchell sa kanyang pwesto kahit na nakaalis na ang sasakyan. Sa kasamaang palad, hindi niya makita ang tao sa kotse. Tiningnan ni Edison si Mitchell sa pamamagitan ng rear mirror at nagtanong, ano na naman ang ginagawa ng lalaking iyon? Halatang halata na sinasadya niya iyon. Masyadong maraming nainom si Daisy ng champagne. Nakahiga sa mga bisig ni Noel Ace, dumighay siya. Gusto niyang malaman kung sino ang asawa ko, natigilan si Edison. Sa tingin niya ay medyo masyadong maingay si Mitchell. Gayunpaman, naiintindihan niya rin siya pagkatapos na muling pag-isipan ito. Maging ang media at press ay gustong malaman kung sino ang boyfriend ni Daisy. Pagkatapos ng lahat, si Daisy ay may isang espesyal na pagkakakilanlan, at siya ay tumatanggap ng maraming pansin. Gayunpaman, nababalot ng misteryo ang lalaking kadate niya, kaya hindi niya sinabing magdudulot ito ng maraming haka-haka. Tinapik-tapik siya ni Noel Ace para gamaan ang pakiramdam niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang marinig ang sinabi nito. I guess gusto ni Mitchell na malaman ang tungkol sa identity ko dahil gusto niyang ibenta ang balita sa media. Nahirapan pa ring intindihin si Edison. Ngunit ano ang mapapala niya dito? Ibinaba ni Noel Ace ang ulo para tingnan si Daisy. Siya ay nakahiga sa kanyang mga bisig, bilang masunurin bilang isang maliit na kuting. Tinulungan niya itong ipunan ng buhok sa likod ng tenga at sinabing, lahat ng media outlet gustong malaman kung sino ako. Kung mas mabilis niyang nalaman ang aking pagkakakilanlan kaysa sa media, maaari niyang ibenta ang impormasyong nakuha niya sa media. Sa ganitong paraan, parehong may makukuha ang media at siya mula rito. Huwag kalimutan na celebrity siya, kaya hinding-hindi mali na panatilihin nila ang magandang relasyon sa media. Sa tingin ko sinusubukan niyang paputiin ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng media, ang pagkakaunawaan ay bumungad kay Edison. Ngayon lang niya napagtanto ang gustong gawin ni Mitchell. Tama si Noel Ace, napakahalaga para sa mga artista sa industriya ng entertainment na panatilihin ang isang magandang relasyon sa media. Ito ay dahil maraming BOC-listers ang nasira ang kanilang reputasyon ng media, lalo na ang mga paparazzi dahil hindi nila iginagalang ang mga ito. Sinabi na ang pinakamahusay na paparazzo sa Baseburg ay maaaring makakuha ng pribadong buhay ng isang celebrity. Hindi rin sinabi na ang ilan sa mga artista ay hindi natatakot sa paparazzi. Isa sa mga dahilan ay wala silang ginawang mali, at ang pangalawang dahilan ay karamihan sa mga A-listers ay may mga maimpluwensyang taga-suporta. Ang mga paparazzi na iyon ay susubukan na umiwas sa kanila dahil alam nilang hindi nila kayang saktan sila. Sa kabaligtaran, ang mga artistang may masamang reputasyon ay mas mahihirapan. Maaari lamang nilang suhulan ng paparazzi para tatakan ang kanilang mga bibig kung ayaw nilang magkagulo. Hindi iniiwasan ni Z-star si Mitchell, ngunit dahil sa insidenteng iyon, ibinaba siya sa BOC lister. Ang higit na kailangan niya ay isang pagkakataon na paputiin ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng media. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa Taylor 10. Binuhat ni Noel Ace si Daisy pababa ng sasakyan at pumasok sa villa. Ipinulupot ni Daisy ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at idinampi ang kanyang pisngi sa kanyang dibdib. Inihiga siya nito sa kama at tinulungang tanggalin ang kanyang sapatos. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo pa ring uminom ng sobra kahit alam mong hindi mo kayang hawakan ng alak. Nolly, umupo siya sa tabi ng kama at hinaplos ang pisngi niya gamit ang palad niya. Oo, nandito ako. Tumalikod si Daisy at hinaplos ang pisngi sa palad nito habang bumubulong, I like you very, very, very much, kaya please wag mo na akong iwan ulit.
Natigilan siya at mataman siyang tinignan. Pagkaraan ng mahabang panahon, hinalikan niya ito sa noo at sinabing, huwag kang mag-alala. Kabanata 1922. Kinaumagahan. Pagkagising ni Daisy ay bumaba na siya at sinalubong siya ng halimuyak ng pritong itlog. Nakatayo si Knowles sa kusina. Habang inililipat niya ang mga itlog mula sa kawali patungo sa plato, may isang pares ng braso ang iyamakap sa kanya mula sa likuran. Natigilan siya saglit sa katumalikod at ngumiti. Umaga, napasandal siya sa malapad nitong likod, naramdaman ang init ng katawan nito. Umaga, malumanay niyang sinabi, maglinis ka na. Nakahanda na ang almusal. Umakyat si Daisy para linisin ang sarili. Pagkatapos magpalat ng isang set ng bagong damit, bumaba ulit siya. Naihain na ni Knowles ang lahat ng ulam sa mesa. May sinigang, ilang hiwa ng tinapay, ham, at isang maaraw na gilid sa itaas. Hinailan niya ang upuan at umupo. Medyo nahihiya, sinabi niya, Nolly, actually, hindi mo naman kailangang gumising ng ganoon kaga-araw-araw para maghanda ng almusal para sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. He chuckled at tinulak sa kanya ang lugaw. Ayos lang. Natutuwa akong maghanda ng almusal para sa iyo. Napatingin sa kanya si Daisy. Masyadong perpekto si Knowles. Tila sa kanya ay wala siyang anumang kapintasan kahit anong pilit niyang hanapin ito. Siya ay banayad at matulungin. Hindi lang iyon, magaling din siyang mag-alaga ng ibang tao. Medyo mahirap na hindi mahulog ang loob sa kanya. Itinaas ni Knowles ang kamay niya at hinaplos ang pisngi niya. What's wrong? Mariin niyang idiniin ang labi niya at ibinaba ang ulo. Hindi ko na alam ang gagawin ko pagkatapos mong gawin ang lahat para sa akin. Lumapit si Knowles sa kanya at sinabing, kapag nasa bahay ka, wala kang kailangang gawin, Daisy. Hindi kita pinakasalan dahil lang gusto kitang maging maid. Pero inaalagaan mo ako na parang bata ako. Ibinaba ni Daisy ang ulo para kainin ang lugaw, namumula ang pisngi. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Ginagawa ni Knowles ang lahat para sa kanya habang kailangan lang niyang umupo at magpahinga. Kailangan kong umuwi ng maaga ngayong gabi at maghanda ng hapunan para sa kanya. Pagkatapos nilang mag-almusal, dinala siya ni Knowles sa kumpanya niya gaya ng lagi niyang ginagawa. Samantala, nakaparada ang sasakyan ng chairman sa hindi kalayuan sa kanila. Nang makita niya si Daisy na papalabas sa sasakyan ni Knowles ay natigilan siya. Ang driver, hindi ba siya katulong ni Knowles? Hindi pinansin ni Daisy ang chairman at naunang pumasok sa elevator. Lumapit ang chairman sa kotse, at dahan-daang bumaba ang bintana. Nakaupo sa likod ng sasakyan, tumingin sa kanya si Knowles at tumango. Ngumiti ang chairman at sumagot, ikaw talaga, Mr. Knowles. Alam na niyang si Knowles ang fiancé ni Daisy. Kaya naman, hindi na siya nagulat nang ipahayag ni Daisy na engaged na siya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng curious. Now all media outlets are guessing kung sino ang boyfriend ni Daisy. Bakit hindi mo i-announce ang relasyon niyo ni Daisy? Kung tutusin, parang sa akin, hindi ka gaanong makakaapekto kahit isa publiko mo pa. Si Daisy ay anak ng mga Goldman. Hindi ito makakaapekto sa career niya sa entertainment industry kahit ma-expose ang relasyon nila ni Knowles. At saka, magaling siyang artista na may mahusay na husay sa pag-arte at hindi isang idolo na walang alam. Bukod pa rito, kahit na makakaapekto ito sa kanyang karera, hindi ito makakaapekto sa kanyang hinaharap, kung isa sa alang-alang ang imperyo ng negosyo ng mga Goldman. Hindi nila isinapubliko ang kanilang kasal. Lahat ng media outlet ay nagsisikap na malaman kung sino ang kanyang nobyo. Habang wala silang makukuhang impormasyon tungkol sa kanya, lalo silang naiinip. Alam nilang magtatagal bago tuluyang pigilan ng media si Knowles na ngumiti ng mahina. I'm more suitable to become the man who supports her from the back. Okay lang ako kahit walang nakakaalam na asawa niya ako. Nakaramdam ng lamig ang chairman sa kanyang gulugad habang ang mga goosebumps ay lumabas sa kanyang balat. Hindi siya pumunta dito para pahirapan ang sarili sa kanilang pagmamahalan. Mukhang mahal na mahal mo ang iyong kasintahan, Mr. Knowles. Siyempre, ako. Ayaw na siyang kausapin ng chairman. Nang aalis na sana siya, biglang nagtanong si Knowles, Sir, there's one thing I want you to do for me. Kabanata 1923. Hinahanap ni Mitchell mula sa Zestar ang aking pagkakakilanlan. Sa palagay ko ay gusto niyang bumangon sa pamamagitan ng pagbebenta ng aking impormasyon sa media, ngunit hindi ako maaaring lumapit at ayusin ang problema. Naintindihan ng chairman ang gusto ni Knowles. So, you want me to help you settle this problem?
Tumango siya. Ikaw ang chairman ng Tenet Media, at ikaw ay itinuturing na isang maimpluwensyang figure sa industriya ng entertainment. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para pumasok at lutisin ang problemang ito, at huminto siya ng ilang segundo at ritmong tumapik sa gilid ng salamin. Kung makabangon muli si Mitchell sa pamamagitan ng media, makakaapekto rin ito sa Tenet Media. Ako kasi ang naglabas ng iskandalo nila ni Susan. At saka, shareholder ako ng Tenet, at baka hindi matuwa ang publiko kapag nalaman nila ang tungkol dito. Alam ng chairman ang sinasabi niya. Binubuli ni Mitchell si Daisy habang magkasamang nagsushooting ng pelikula. Noong una, maliit na bagay lang ito, pero nang mawalan ng kontrol ang insidente at ma-expose siya sa pagsisinungaling niya sa kanyang fans, pinarusahan siya ni Zestar. Si Noel Ace ay isa sa mga shareholder ng Tenet. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao dahil ayaw niyang malaman ni Daisy na may anumang kooperasyon si Tenet sa mga Goldman. At pumunta rito si Daisy dahil gusto niyang patunayan sa lahat na kaya niyang makuha ang Best Actress Award nang walang tulong ng kanyang pamilya. Siya ay nakakakuha ng maraming atensyon mula nang siya ay sumali sa industriya ng entertainment dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Kapag naibenta na ni Mitchell ang impormasyon sa media at napasaya sila, magiging handa silang tulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Sa oras na iyon, malalantad ang pagkakakilanlan ni Noel Ace. Sa sandaling malaman ng lahat na ang kasintahan ni Daisy ay isa sa mga shareholder ng Tenet, kahit na walang sino man ang maghahinala ng anuman, palaging mayroong isang grupo ng mga tao na magtangkang hilahin siya pababa mula sa kanyang trono sa pamamagitan ng pamumura sa kanyang pangalan. Ano man ang ginawa ni Daisy o kung sino siya, siya ay isang artista sa ilalim ng Tenet. Hindi lamang iyon, ngunit nagdala siya ng maraming kita sa Tenet. At hindi sinabi na gagawin ng Tenet ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang artist. Tumango ang chairman at sinabing oo. Samantala, dumating si Mitchell sa isang coffee shop. Umakyat siya sa isang booth sa ikalawang palapag, at ang babaeng nakaupo sa upuan ay lubusang nakatikip ang mukha. Nang lumitaw si Mitchell ay hinubad niya ang kanyang scarf. Si Susan iyon. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Do you think I'm not fucked up enough? Iniwan siya ni Zestar, at hindi na siya makapagtrabaho. Gusto niyang wakasan ang kanyang kontrata sa Zestar ngunit hindi niya kayang bayaran ang penalty na $500,000. Para naman kay Mitchell, nagpa siya si Zestar na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon dahil isa siyang A-lister. Kahit na hindi siya nakakuha ng maraming mapagkukunan sa ngayon, at least, maaari pa rin siyang magpatuloy sa trabaho. Umupo si Mitchell at sinabing, well, hindi mo ako masisisi dyan. Sinamantala mo rin ako, remember. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Single ni Susan. Siyempre, hindi ako. Ngumiti si Mitchell. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakakunot ang noo niyang tanong. We're not a match for Daisy. And we can only blame our fate for ending up like this. Ayaw mo bang i-terminate ang kontrata mo kay Zestar? May chance ka ngayon. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalinlangan si Susan. Nagpatuloy si Mitchell. Gusto ngayon ng media na malaman kung sino ang boyfriend ni Daisy. Kung malalaman mo, kung sino siya at ibenta ang kanyang impormasyon sa media, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bayad na kailangan mong bayaran para sa pagtatapos ng iyong kontrata. Natigilan si Susan. Kamakailan lamang, marami siyang nabasang balita, kaya alam niyang inihayag na ni Daisy ang kanyang engagement. Nagsumikap ang media para makuha ang impormasyon tungkol sa nobyo ni Daisy, ngunit kung may makakakuha ng kanyang pagkakakilanlan ng mas mabilis kaysa sa kanila, bibilhin ng media ang impormasyon. Gayunpaman, may naisip siya at sinabing, bakit ako magtitiwala sa iyo? Tsaka, sa tingin mo ba mga idiot yung mga yon? Walang paraan na bibigyan nila ako ng napakaraming pera para lang makuha ang pagkakakilanlan ng isang tao. Tama na yan. Walang sino man ang handang magbayad ng $500,000 para sa pagkakakilanlan ng isang tao. Tumingin sa kanya si Mitchell at ngumisi. Ang mga opisyal na media outlet na iyon ay hindi magbabayad ng ganito kalaki, ngunit paano ang mga taong iyon sa pribadong sektor? Sigurado ka bang hindi sila interesado? Huminga ng malalim si Susan. Maraming tao ang nagtrabaho sa pribadong sektor tulad ng paparazzi. Maraming kumpanya ng paparazzi ang nagtrabaho din bilang mga pribadong investigador. Sa partikular, ang mga mayayaman na iyon ay kukuha sa kanila upang tulungan silang mangalap ng ilang impormasyon, at babayaran nila ito ng malaki. Sa madaling salita, hindi sila kapos sa pera. Kabanata 1924.
Ayaw ni Susan na maghintay hanggang sa matapos ang kanyang kontrata. Ito ay dahil huli na ang lahat at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon kung babalik siya sa industriya ng entertainment sa oras na iyon. Wala siyang magandang family background tulad ni Daisy. Kinailangan niyang umasa sa sarili para makuha ang mga bagay na gusto niya, kaya ngayong may pagkakataon na sa harap niya, kailangan niya itong sunggaban. Sige, tutulungan kita. Iniunat ni Mitchell ang kanyang braso at inilagay ito sa itaas ng kanyang kamay. Tapos, makahulugang sabi niya, natulungan na kita, Susan. Oras na para tulungan mo ako pabalik. Nang makita ni Susan na gusto pa niyang samantalahin siya kapag nasa ilalim siya ng bar aisles, nakaramdam siya ng pagkasuklam. Gayunpaman, kailangan niyang pigilin ang kanyang galit dahil kailangan pa niya ito. Inabot ni Charlie kay Daisy ang script ng variety show. Kinuha ito ni Daisy, binaliktad, at pagkatapos ay natigilan siya. Ano ito? Sabi ni Charlie, gusto ng chairman namin na sumali ka sa variety show na ito. Sa ngayon, lahat ng media outlet ay hulaan kung sino ang fiancé ng boyfriend mo, kaya imbes na hayaan mo itong si Mitchell ang maglantad, ikaw na mismo ang gumawa nito. Bukod dito, may ibang kahulugan kung siya mismo ang nagpapaliwanag ng kabuuan sa variety show, kasama na ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin sa lahat kung sino si Noel Ace. Sa pamamagitan nito, mapipigilan niya man lang ang media at ang mga netizens na hulaan ang pagkakakilanlan ni Noel Ace. Nang maglaon, kahit na ibenta ni Mitchell ang impormasyon sa media, ituturing iyon na labag sa batas dahil ilalantad niya ang impormasyon ng ibang tao nang walang pahintulot nila. Pipintasan siya ng mga tao dahil sa kanyang mga aksyon, at masisira ang kanyang reputasyon sa industriya ng entertainment. Kapag nangyari iyon, hindi na siya makakabangon pa. Ang mga opisyal na media outlet ay hindi bibili ng impormasyon dahil alam nila na ito ay labag sa batas. Tulad ng para sa mga lalaki mula sa pribadong sektor, maaari nilang bilhin ang impormasyon mula kay Mitchell dahil gusto nilang makakuha ng atensyon, ngunit ito ay magiging mainit na patatas para sa kanila. Tumango si Daisy bilang pagsang-ayon at ngumiti. Oo naman, ihahanda ko ang sarili ko. Sa oras na bumalik siya sa kanyang opisina, ang una niyang nakita ay ang pag-ikot ni James kay Freya na parang bubuyog na nakapalibot sa isang bulaklak. Ibinato niya sa kanya ang lahat ng uri ng mga katanungan tulad ng kung ano ang gusto niyang kainin, kung siya ay nagugutom, at kung kailangan niya itong mag-impake ng anumang pagkain para sa kanya. Ipinakilala pa niya sa kanya ang mga restaurant na madalas niyang puntahan. Nakatayo sa tabi ng pinto, tinanong ni Daisy, James, wala ka bang mas magandang gawin? Saglit na natigilan si James, at saka siyang umisi mula tenga hanggang tenga. Tinutulungan lang kita sa pag-aalaga sa kaibigan mo. Tingnan mo siya, marami siyang gagawin. Sa tingin mo hindi ba ito nakakapagod? Inangat ni Freya ang ulo para tingnan siya at walang magawang umiling bago ibinalik ang ulo sa trabaho. Pumasok si Daisy sa opisina at itinaas ang kanyang paa para sipain siya. Tigilan mo na ang pang-iistorbo sa kanya. Umiwas siya sa sipa niya at tinuro siya. Daisy, hindi ka ba matututo kay Freya? Tingnan mo kung gaano siya kabait. Tumayo si Daisy na nakaakbay ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at sinabing, iyon ay dahil hindi mo pa nakitang nagalit si Freya. Oo, hindi ko pa nakita. Ngayon lang kita nakitang nawala ng galit. Nang matapos siyang magsalita ay nag-cross arms siya sa harap ng dibdib niya at tinitigan si Daisy na may masamang tingin. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ng fiancé mo sa iyo. Naaawa ako sa kanya. It's none of your business. Pareho silang mukhang dalawang pangunahing estudyante na nag-aaway sa isa't isa, at ipinaalala nito sa kanya ang panahong nakikipagtalo siya kay Colton. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay magkaparehas sila. Matapos paalisan ni Daisy si James, muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Pumunta siya sa mesa at inilapag ang script. Mukhang sinusubukan ng taong ito na hamanin ng aking pangalawang kapatid. Sa una, hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay sa pagitan nina Freya at Colton, kaya naisip niya na maaaring gumawa ng isang bagay sina Freya at James. Gayunpaman, dahil ang kanyang kapatid na lalaki ay unang gumawa ng isang paglipat sa Freya, ang kanyang kaibigan ay hindi na nagkaroon ng anumang pagkakataon. Itinaas ni Freya ang mga talukap at sinabing, Daisy, akala ko kakampi ka. Bakit mo tinutulungan ang kapatid mo ngayon? Hindi pa rin niya makalimutan na nag-message si Daisy kay Colton na pumunta sa villa noong araw na iyon. Napalingon si Daisy at pilit na ngumiti sa kanyang mukha, "Wag mong sabihin yan, Freya. Hindi ko naman tinutulungan ang pangalawa kong kapatid." Lumapit siya kay Freya at ipinulupot ang braso niya sa braso niya. "Huwag kang mag-alala.
Kabanata 1925. Nang may sasabihin pa sana si Freya ay nagring ang phone niya. Inilabas niya ang phone niya at natigilan siya. Si Colton iyon. Napatingin si Daisy sa phone niya at ngumiti. Bueno, magsalita tungkol sa Diablo. Lumabas si Freya ng opisina para sagutin ang telepono. Alam ni Daisy na hindi maglalakas loob na sagutin ni Freya ang telepono sa harap niya, kaya hindi niya ito sinundan. Nang lumingon siya, hindi niya sinasadyang natamba ang pitaka sa mesa. Nang mag-squat siya para kunin ang pitaka sa sahig, isang kahon ng contraceptive pill ang nahulog mula sa pitaka. Kinuha ni Daisy ang kahon ng mga pills at natigilan. Bumalik si Freya sa opisina matapos ang tawag. Nakita niyang binabasa ni Daisy ang script niya sa likod ng mesa, kaya hindi niya ito inistorbo. Napatingin si Daisy kay Freya. Siya ay abala sa pagtatrabaho sa harap ng kanyang computer. Nang pumasok sa kanyang isipan ang kahon ng mga table tasks, mariing idiniin niya ang kanyang mga lobby. Gusto niyang tanungin si Freya tungkol dito, ngunit hindi siya makaipon ng sapat na lakas para itanong iyon. Marahil siya at ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki ay ayaw na magkaroon ng anak dahil sila ay bata pa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na umabot na sa ganoong yugto si Freya at ang kanyang kapatid, habang sila ni Knowles ay hindi pa nakakarating sa ikatlong base, kahit na sila ay kasal na. Sa gabi, sinundo ni Knowles si Daisy mula sa kanyang trabaho gaya ng dati. Pagkasakay sa kotse, nanatiling nakatingin sa labas si Daisy sa salamin. Hindi niya kinausap si Knowles at parang na-distract. Nang matapos si Knowles sa kanyang trabaho, isinara niya ang kanyang laptop at ibinaling ang tingin sa kanya. Daisy, binawi ni Daisy ang kanyang tingin at nagtanong, natapos mo na ba ang iyong trabaho? Hinawakan siya ni Knowles sa kanyang mga braso at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Pasensya na, Daisy. Alam kong ilang araw na kitang napapabayaan dahil sa trabaho ko. Ipinapangako ko na babayaran kita pagkatapos kong matapos ang aking trabaho. Nag-aalala siya na baka masyadong mag-isip si Daisy at hindi siya sigurado. Ang mga pilikmata ni Daisy ay kumandat ng samandal sa kanyang dibdib, at nagtanong siya, Nolly, pwede ba akong magtanong sa iyo? Ibinaba niya ang ulo para tingnan siya. Oo, ano yon? Lumapit si Daisy sa kanya at ibinulong sa tenga niya ang tanong. Why don't you? Biglang bumalat sa sasakyan ng isang awkward na atmosphere. Tahimik sa loob ng sasakyan, kaya narinig ni Edison ang sinabi ni Daisy kay Knowles, at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Pareho silang kasal, ngunit hindi pa. Paano ito posible? Baka si Mr. Knowles, ibinaba ni Knowles ang ulo para tingnan si Daisy. Ayaw na salubungin ni Daisy ang kanyang tingin, kaya napalingon siya. Namumula ang mukha sa kahihiyan. Alam ko na, hindi ko na dapat kinausap. Gayunpaman, naramdaman niyang kakaiba ito. Sa iisang bahay sila natulog at kumain. Kanina pa sila naghalikan at nagyakapan, pero laging humihinto si Knowles sa huling hakbang. Hindi kaya nakita niyang hindi siya kaakit-akit. Hindi napigilan ni Knowles ang sarili at napangiti siya nang makita kung gaano siya nahiya at naguguluhang si Daisy. Lumapit ito sa kanya at sumagot, iyan ay dahil mahal kita. Natigilan si Daisy. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at nakita niya ang kanyang refleksyon sa kanyang maliwanag na kulay na mga iris. Alam niyang hindi ito nagsisinungaling nang sabihin nitong mahal niya ito. Kung tutuusin, kitang-kita niya ang nararamdaman ni Knowles sa kanya. Ngunit sina Colton at Freya. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang mga lobby at sinabing, bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Ang kapatid mo ay kapatid mo, at ako ay ako. Hinding-hindi ko pipilitin ang babaeng mahal ko na gawin ang ayaw niya. Ayokong makaramdam siya ng kahit titing na sakit at kalungkutan. Ipinikit ni Daisy ang kanyang mga mata. Si Knowles ay talagang magaling sa pag-ibig magsalita. Tumama ito sa puso niya. Pinunasan niya ang pisngi niya gamit ang kamay niya at tumawa. At saka, nasa prime ka na ng career mo ngayon, so I think ayaw mo pang magka-baby, di ba? Ganon din ang konsiderasyon niya. Kaya lang hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-thoughtful. Isinaalang-alang pa niya ang kanyang karera. Ang isang lalaking tulad niya ay napakabihirang, ngunit siya ay sapat na mapalad na nakahanap ng isa. Biglang may naalala siya at sinabing, maaari akong uminom ng mga contraceptive pills. Kabanata 1926. Huminto si Knowles ng ilang segundo at samimangot. Umiinom siya ng pills, bumaba ang tingin ni Daisy. Dapat kasi ayaw pa ni na Colton at Freya ng baby. Kaya naman umiinom siya ng mga pills na iyon. Tinitigan siya ni Knowles.
Ang utu-utu na babaeng ito ay talagang napaka-inosente at simple pagdating sa aspetong ito ng buhay. I would love to enlighten her right here kung hindi dahil hindi pa ngayon ang tamang oras. Marahan niyang hinimas ang dulo ng ilong nito. Dami, ang pag-inom ng mga tabletang iyon ay lubhang nakakapinsala sa katawan ng isang babae, at ito ay mag-iiwan ng malaking epekto sa fertility ng isang babae sa hinaharap. Kung nagmamalasakit si Colton kay Freya, tiyak na hindi niya ito papayagan na uminom ng pills. Napatulala si Daisy. Si Freya kaya ay lihim na kumukuha sa kanila nang hindi ipinapalam kay Colton. Tumango si Noel Ace, malamang kaya. Gabi na, nakatayo si Noel Ace sa likod ng mga bintanang Princess, simula sa madilim at tahimik na patio. Bumaba ang tingin niya sa text message sa screen ng phone niya. Paumanhin, Mr. Knowles, hindi pa namin nahanap ang bangkay ni Mr. Matthews. Unti-unting lumamlam ang ekspresyon ni Noel Ace habang nakatingin sa text message. Umalangaw sa kanyang isipan ang mayabang na boses ni Donald nang siya ay arestuhin. Noel Ace Knowles, sa tingin mo ba isa kang taong walang kahinaan? Ayaw kong maniwala na hindi ka makakahanap ng babaeng mamahalin mo sa buhay mo. Ha, mas mabuting huwag mo akong makitang mag-asawa at magkaanak. Kapag nangyari iyon at buhay pa ako, mas mabuting huwag kang mahulog sa aking mga kamay. Kung hindi, babayaran ko lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Isinusumpa ko ito sa aking pangalan. Mahigpit na kinagat ni Noel Ace ang telepono at nilingon si Daisy na mahimbing na natutulog. Naglakad siya papunta sa gilid ng kama, naupo, marahang hinaplaus ng palad ang pisngi nito, at tinitigan ang natutulog nitong mukha. Kung hindi dahil sa takot na baka buhay pa si Donald at maghayganti sa mga taong pinapahalagahan ko mula sa mga anino, hindi ko na inilihim ang aking pagkakakilanlan habang ako ay nasa Baseburg. At ang dahilan kung bakit hindi ko isiniwalat ang kasal namin ni Daisy ay para lang protektahan siya. Kinabukasan, mukhang na-guilty si Daisy pagdating sa kumpanya. Sinabi niya kahapon na magluluto siya para sa Noel Ace, ngunit nakalimutan niya ito. Kailangan kong bumawi sa kanya ngayong gabi. Pumasok siya sa studio, ngunit sa halip na makita si Freya, nakita niya ang isang babae na palihim na naghahalongkat ng kung ano. Si Daisy ay mapagbantay. Sino ka, at ano ang hinahanap mo? Natigilan ang babae sa pwesto na parang hindi niya inaasahan na may lilito sa oras na ito, at hindi siya lumingon. Nandito ako para maghanap ng impormasyon. Saang studio ka galing, at anong impormasyon ang hinahanap mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Lumapit sa kanya si Daisy at itinaas ang kamay, sinusubukang hawakan ang balikat niya. Biglang tumalikod ang babae at sinubukang patumbahin si Daisy para makatakas sa eksena, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging maliksi si Daisy para makaiwas sa kanya. Nawala ng balanse ang babae dahil wala siyang nabunggo. Bumagsak siya sa lupa, napatayo sa kahihiyan, at agad na tumakbo. Lumapit si Daisy at niyakap siya. At habang lumalaban siya, hindi niya sinasadyang nahubad ang hood na suot niya. Nakita ni Daisy ang mukha niya. Susan. Tinanggal ni Susan ang kanyang kamay. So paano kung ako yon? Nag-cross arms si Daisy. Napakatapang mo kaya sinubukan mong pumasok sa Tenet at pumasok sa studio ko. Ano ang hinahanap mo? Napakagatlabi si Susan. Dahil ako ay nahuli ng walang kabuluhan, ang mga bagay ay maaaring maging magulo kung ang insidente na ito ay dadalhin sa nangungunang pamamahala ng Tenet. Anyway, si Daisy lang ang tao dito ngayon, so everything will be fine as long as I manage to calm her down. Lumuhad siya sa harap ni Daisy, sumigaw ng malakas, at ipinaliwanag, si Mitchell ang humiling sa akin na gawin ito. Hiniling niya sa akin na pasukin ang iyong studio upang makita kung maaari kong makuha ang anumang impormasyon na magpapakita ng pagkakakilanlan ng iyong kasintahan. Daisy, siya ang nagpumilit sa akin na gawin ito, kaya huwag mo sanang sabihin ito sa iba at magpanggap na lang na hindi ako nakapunta dito ngayon. Nakikiusap ako, please. Gumapang si Susan sa kanyang mga paa, hinawakan ang laylayan ng kanyang pantalon, at nakiusap. Ang kanyang mga pag-iyak ay magpapalambat sa determinasyon ng sinuman. Kabanata 1927. Tumawa si Daisy at pinatugtog kay Susan ang video recording na ni-record niya sa kanyang telepono. I wonder kung ano ang iisipin ni Mitchell kapag nakita niya ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Susan, at sumugod siya para agawin ang telepono. Umatras si Daisy at inilagay ang mga kamay sa likod niya. Ibinagsak ni Susan ang sarili sa wala at walang gana na umungol. Daisy Vanderbilt. Paano mo ako nagawang pretuhin ng ganito? Nakiusap na ako sa'yo ng ganyan.
Anong gusto mo sa akin? Binawi ni Daisy ang phone at sinulyapan siya. Nagmamakaawa ka ba talaga sa akin? Napipilitin ka lang magmakaawa kasi nahuli kita sa akto, di ba? Namumula ang mga mata ni Susan. What's the difference? Daisy Vanderbilt, I've been shelved by Zestar and have reached this point in my life. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Oo, umabot ka na sa puntong ito, ngunit ayaw mo pa ring tumigil. Tumawa si Daisy. Kung gayon, bakit ko gagawin ang gusto mo? Pumunta siya sa desk at tinawagan ang front desk sa landline. Namutla ang mukha ni Susan, at sumugod siya, balak siyang pigilan. Itinulak siya ni Daisy gamit ang isang kamay, at nawalan ng balanse si Susan at nahulog sa sahig. May sinabi si Daisy sa front desk, ibinaba ang tawag, at tumingin kay Susan, na mukhang nahihiya at naguguluhan. Hindi mahalaga kung ikaw o si Mitchell. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng iyong mga kamay sa anumang impormasyon tungkol sa aking asawa. Wala akong pakialam kung na-shelve ka o naban ng buong entertainment industry, tatlo lang ang salita ko para sa iyo, and that's, you deserve it. Nanginginig sa galit si Susan at nawawala na siya ng gana. Mabilis na umakyat si Billy sa itaas, kasama ang ilang security guard at nakarating sa pinto. At may nakita talaga siyang outsider sa studio. Inilabas ng mga gwardya si Susan sa silid, at nagulat si Billy. Ikaw ba? Tumayo si Daisy sa pintuan at sinabing, sumakay si Susan sa tenet at sinubukang magnakaw sa aking studio. Sa kabutihang palad, wala akong nawalang anumang napakahalagang bagay. Kung isa sa alang-alang ang reputasyon ni Miss Hutch, hindi na kailangang iulat ang insidenteng ito sa pulisya, ibalik mo lang siya kay Zestar at hayaan silang humawak sa iba pang bagay. Dinala ng mga gwardya si Susan. Nang makita ito, natarante si Billy. Ano ang pinuntahan ni Susan sa iyong studio upang magnakaw? Sumagot siya, impormasyon ito tungkol sa aking asawa. Nagulat si Billy pero hindi umimik kahit isang salita. Bawat media outlet ay interesado sa lalaki ni Daisy, ngunit hindi lang pumasok si Susan sa tenet kundi sumilip din sa studio ni Daisy, at ginawa niya ang lahat ng iyon para lang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa lalaki ni Daisy. By the way, Mr. Gray, pwede mo ba akong tulungan? Tanong ni Daisy. Tanong ni Billy, ano iyon? Ipinadala ni Daisy ang video na ni-record niya kay Billy. Mangyaring tulungan akong dalhin ang video na ito kay Mr. Johnson. Siya na ang bahala sa iba. Tinanggap ito ni Billy mula sa kanya, pinanood ito, at tumango. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa Seaview Villa. Nang magising si Freya, it was already 9 a.m. Lumingon siya para tingnan ang bakanting espasyo sa tabi niya at inisip na umalis na si Colton para magtrabaho. Bumangon siya para kumuha ng baso ng maligamgam na tubig at binuksan ang drawer ng bedside table para kunin ang kahon ng gamot. Sa sandaling uminom siya ng tableta, napansin niyang lumitaw si Colton sa pintuan sa ilang sandali. May sakit ka ba? Natakot siya at muntik nang mabulunan ang tableta, kaya mabilis siyang uminom ng tubig, nilunok ito, at gulat na tumingin sa kanya. Talagang hindi ka umalis, nag-cross arm si Colton at tinitigan siya. Gusto mo itaboy kita, hindi kumibo si Freya, tahimik na itinulak pabalik sa drawer ang kahon ng gamot, at bumangon sa kama. Sino sa mundo ang makakagawa niyan sa'yo? Lumapit ito sa kanya at inilagay ang likod ng kamay sa noo nito. Ang hakbang na ito ay nag-iwan sa kanya sa pagkataranta. Nakasimangot tuloy siya, mukhang wala ka ring sakit. Nawala nang masabi si Freya. Ibinaba niya ang ulo niya at umiwas ng tingin. Kabanata 1928. Itinulak siya ni Freya at lumabas sa galit. Hindi ko inaasahan na ipaghahanda mo rin ako ng almusal. Pinagmasdan ni Colton ang paglabas niya ng silid, at agad na ibinalik ang tingin nito sa drawer. Bumaba si Freya at laking gulat niya nang makita niya ang almusal na inihanda sa hapagkainan. Talagang hindi niya inaasahan na si Colton ang magluluto ng almusal para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na siya talaga ang gagawa nito. This fella, bukod sa nakakairita ang bibig, ayos lang sa kanya ang lahat. Hindi nagmamadaling bumaba si Colton at tinitigan ng taong kumakain ng almusal sa sala na may bahagyang komplikadong ekspresyon. Hindi siya umiinom ng pills dahil may sakit siya. Kinukuha niya ang mga ito para sa mga layunin ng contraceptive. Kahit na wala pa akong planong magkaanak, hindi magiging hindi katanggap-tanggap sa akin kung may aksidenteng mangyari. Gayunpaman, ganoon ba siya kalaban sa panganganak para sa akin? Nakita siya ni Freya na nakatayo sa kinatatayuan, mukhang medyo naaabala, huminto saglit,
at pagkatapos ay nagtanong, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Hindi nagsalita si Colton, lumapit sa sopa, kinuha ang kanyang jacket, at umalis nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay malakas niyang sinara ang pinto. Kumunat ang noo ni Freya. Ano na naman ang sama ng ugali niya? Noong tanghali, dumiretso si Freya sa recording site ng palabas. Si Daisy ay nakaupo sa likod ng entablado at nagbabasa ng maneskrito habang ang makeup artist ay naglalagay ng kanyang makeup para sa kanya. Inilapag ni Freya sa counter ang binili niyang kape. Inangat ni Daisy ang kanyang ulo, tiningnan siya sa salamin, at ngumisi. Dalhan mo ba ako ng kape? Natatakot ako na baka inaantok kapag katapos ng pag-record ng palabas ng napakatagal. Hinailan niya ang isang upuan at umupo. Sagot ni Daisy, aabot lang ng 4 na oras. Hindi naman masyadong mahaba. Umalis ang makeup artist pagkatapos maglagay ng makeup para kay Daisy. Humigop ng kape si Daisy at may naisip. Freya, gusto mo ng baby? Hindi napigilan ni Freya na ma-freeze sa kinatatayuan at hindi malay ang kanyang tingin. Bakit mo naman ako natanong bigla? Hindi sinabi sa kanya ni Daisy na alam niya ang tungkol sa mga pills na iniinom niya. Na-curious lang ako. Ibinaba niya ang tingin niya. Bata pa ako, kaya hindi ko ito isinasaalang-alang sa ngayon. Pagkasagot pa lang niya sa tanong ay napatingin siya kay Daisy. Ano naman sa'yo? Ikinasal ka na kay Noel Ace ngayon, so I guess it's about time, right? Namula agad ang pisngi ni Daisy, at inilayo niya ang mukha. Hindi pa tayo. Nagulat si Freya. Ano? Ibinuka ni Daisy ang kanyang mga lobby, parang nahihiya na ibahagi ito. Oo, wala pang nangyari sa ating dalawa. Bagamat walang masyadong tahasang sinabi, nahulaan na ito ni Freya. Hindi pa ba kayo opisyal na ikinasal? Tumango si Daisy at ibinaba ang tingin. Nag-aalala si Noel Ace sa aking karera. Humalaklak si Freya. Talagang umaangat ang career mo sa ngayon. Kung gusto mong magkaanak, kailangan mong magpahinga ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. At sa pagbabalik mo, baka hindi mo na mapanatili ang iyong kasalukuyang kasikatan. Gayunpaman, huminto siya ng ilang segundo at hinimas ang kanyang baba. Kahit na ayaw mong magkaanak ngayon, hindi naman iyon dahilan para mamuhay siyang parang monghe, di ba? O dahil kulang siya sa departamentong iyon. Gustong-gusto ni Noel Ace si Daisy, to the extent na gagawin niya ang lahat para mapapangasawa ito sa kanya. Kung ganoon, hindi naman dapat ganoon. Talagang ang ganoon siya kawalang pakialam kapag ang babaeng mahal niya ay nagsisinungaling sa kanya, side gabi-gabi. Nabulunan si Daisy sa kanyang kape, at ang kanyang mga pisngi ay naging mas mainit pa kaysa dati. Tungkol dyan, paano ko malalaman iyon? Lumapit sa kanya si Freya. Mahal mo ba siya? Hindi man lang siya nagdalawang isip bago sumagot, of course. Agad na iminungkahi ni Freya, kung gayon, dapat kang magkusa. Nagtaka siya, paano ako makakagawa ng inisyatiba? Nang may ibinulong si Freya sa tenga niya, nagulat si Daisy, at mas lalong namula ang pisngi. Hindi pwede, kailangan ko bang gawin iyon? Ngumisi si Freya, kung mapapanatili pa rin niya ang kanyang kalmado, ang tanging paliwanag ay may mali sa kanya sa departamentong iyon. Tinakpan ni Daisy ang kanyang mainit na pisngi at nagtanong ng matagal bago siya nagtanong, so ginagawa mo rin ba ang Colton? Tumikom ang ngiti ni Freya, at bumangon siya. Hindi nakita kakausapin. Saka siya dirdiretsong lumabas. Tumawa ng malakas si Daisy. Kabanata 1929. Nagsimula ang pag-record ng programa, at si Daisy ay nakaupo sa entablado, mahusay na tumugon sa lahat ng uri ng mga tanong na itinanong sa kanya ng host. Tiyak na, ang kanyang asawa ay isang bagay na tiyak na mapapalaki. Gayunpaman, nakangiting sinagot ni Daisy ang tanong. Kilala ko na siya simula bata pa ako. Nagulat ang host. So, childhood sweetheart ba kayong dalawa? Mahinaong tumugon si Daisy, tama, pero matagal kaming nagkahiwalay hanggang sa muli kaming nagkita noon. Ang host ay patuloy na nagtanong, kung gayon, nagpakasal ba kayo dahil ito ay isang kasal na isinaayos ng magkabilang pamilya, o dahil ba ito sa iyong personal na damdamin para sa isa't isa? Tumawa si Daisy, hindi naman arranged marriage. Personal feelings lang natin. Dagdag pa ng host, since you're married officially and legally, bakit hindi mo piniling isa publiko? Nag-aalala ka ba na maapektuhan nito ang personal niyang buhay? Tumawa si Daisy at nang aasar. Because my husband is just way too brilliant to be real, I don't want to get him exposed. Kung hindi, ano ang gagawin ko kung ang tanging makukuha ko ay tambak at tambak na karibal ng pag-ibig?
Gayunpaman, kahit na ito ay isang biro, ako, umaasa na ang lahat ay titigil na sa pagtatangkang ilantad siya mula ngayon, dahil ito ay maglalagay ng malaking presyon sa kanya. Please, hayaan na lang natin siyang manatiling misteryoso. Pagkatapos ay record ang programa, nagpaalam si Daisy sa host at lumabas ng stage. Humakbang si Freya at inabot upang tulungan siyang bumaba sa hagdan. Sa pagbabalik sa kumpanya, nag-scroll si Daisy sa kanyang cellphone upang tingnan ang ilan sa mga balita. At tila pumasok na si Charlie, at mabilis na niresolba ng Zestar Media ang problema. Ang balita tungkol kay Susan na pinagbawalan ni Zestar ay lumabas sa tuktok ng listahan ng mga trending na paksa ng araw, at ang kanyang karera sa pag-arte ay maaaring ituring na ganap na tapos na. Kung tungkol sa salarin sa likod ng buong kalokohan, si Mitchell ay nalantad sa panunuhol sa paparazzi at panliligalig sa mga babaeng artista. Sa loob lamang ng ilang oras, maraming kumpanya na nakipagtulungan kay Mitchell sa mga pakikipagtulungan sa pag-endorso ang humiling na wakasan ang kanilang mga kontrata sa kanya. Isang grupo ng mga reporter ang nagtipon sa pasukan ng kanyang apartment. Tumayo si Mitchell sa likod ng bintana at tumingin sa ibaba. Mukha siyang depressed. Dose-dosenang mga tawag ang dumating mula sa kanyang ahente, at hindi niya sinasagot ang alinman sa mga ito, ni hindi niya binasa ang alinman sa kanyang mga text message. Ang huling text message ay lumiwanag sa screen ng telepono. Ang ahensya ay naubuso ng mga ideya para tulungan ka sa pagkakataong ito. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para protektahan ka sa simula. Ngunit dahil hindi mo alam kung paano manatili at kumilos ng maayos, mayroon talaga ako. Walang ibang masabi. Inalis ni Mitchell ang lahat sa mesa, at ang lahat ng mga bagay ay nahulog sa sahig, ang ilan sa kanila ay nabasag pa. Ang kanyang titig ay tila madilim at walang awa. Susan Hutch, yan. Hindi ako dapat umasa sa kanya para tulungan ako sa gawain. At Daisy Vanderbilt, hinding-hindi ko hahayaang mag-slide ito, bitch ka. Sa Black Gold, ibinigay ni Leonardo kay Colton ang lahat ng impormasyong nahanap niya tungkol sa Yanesteko. Mr. Goldman, ito ang mga proyekto at serye ng mga pagpapaunlad na pinagdaanan ng Yanesteko sa nakalipas na 2 taon, at nakakita ako ng isang bagay na lubhang kawili-wili. Kumunat ang noo ni Colton. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Leonardo, bago na itatag ang Yanestec, ang dating pangalan ng kumpanya ay kilala bilang World Trade Pinnacle, at si Donald Matthews ay isa sa mga shareholder nito. Sinasabi na pagkatapos na arestuhin si Donald Matthews, ang World Trade Pinnacle ay bumagsak dahil sa hindi sapat na pondo at kalaunan ay nakuha ng Knowles Group. Bahagyang damilat si Colton. Yung Knowles Group, iyan ang enterprise na kabilang sa Knowles. Hindi kaya ang Yanesteko ay itinatag ng bastard na iyon mula sa Knowles. Nang makitang hindi siya nagsasalita, maingat na itinanong ni Leonardo, si Mr. Knowles ay bayaw mo na ngayon, hindi ba? Nang makitang itinaas ni Colton ang kanyang mga talukap, ibinaba ni Leonardo ang kanyang ulo at lumabas ng opisina ng may kamalayan. Gayunpaman, pagdating niya sa pintuan, pinigilan siya ni Colton. Lumingon siya, mayroon pa bang kailangan mong gawin ko? Pinagdikit ni Colton ang kanyang mga kamay, pinagsalikop ang kanyang mga daliri, inilagay ang mga ito sa kanyang mga labi, at nakasimangot. Kung ayaw ng asawa mo na mabuntis ang anak mo, ano sa tingin mo ang dahilan? Nawala nang masabi si Leonardo. Bakit niya ako tatanungin ng ganoong personal na tanong? Napakamot sa pisngi si Leonardo na mukhang nahihiya. I think the problem should come from the man. Lumamlam ang ekspresyon ni Colton. Galing sa lalaki. Mahinang tanong ni Leonardo, kasal na sila. Huminto si Colton ng ilang segundo at ibinaba ang tingin. Hindi. Okay, kung hindi pa rin sila kasal, paano niya aasahan na mabubuntis siya ng babae niya? Bagamat normal para sa mga kababaihan na mabuntis bago magpakasal ngayon, hindi pa rin ito isang bagay na positibong makakaapekto sa reputasyon ng isang babae. Kabanata 1930. Nagsasabi lang ng totoo si Leonardo, ngunit pagkasabi nito, napagtanto niyang hindi masyadong nasisiyahan ang ekspresyon ni Colton sa kanyang sagot. Bumalik siya sa katinoan sa isang iglap. Mr. Goldman, ikaw ba ang lalaking tinutukoy mo, ang iyong sarili? Hinihiling ko ito sa ngalan ng ibang tao. Naiinip niyang pinutol siya. Sumagot si Leonardo, kung gayon ay mag-leave muna ako. Walang sinabi si Colton tungkol sa pag-alis ni Leonardo sa opisina, kaya maingat niyang isinara ang pinto at umalis. Sumandal si Colton sa kanyang upuan, nawala ng pag-iisip. Yan din ba ang iniisip ni Freya? Natatakot ba siya na hindi ko panagutin ang sarili ko kapag nabuntis siya?
Iyon ba ang dahilan kung bakit siya umiinom ng mga tabletang iyon? Kung tutuusin, hindi ko naman talaga siya masisisi sa pag-inom niya ng mga tabletang iyon. Kasalanan ko lahat. Wala akong ginawa para protektahan siya at alagaan ang nararamdaman niya. Malamang bakla ang tingin niya sa akin ngayon. Bumalik si Leonardo sa kanyang opisina at napagtantong may naghihintay sa kanya. Huminto siya ng ilang segundo. Miss Peterson, dahan-daang tumayo si Giselle. Mr. Pritchard, lumapit si Leonardo sa kanyang mesa, hinayla ang upuan, at umupo. Nandito ka ba para sa akin? Oo, napangiti siya. Salamat sa paggabay sa akin sa buong panahong ito. Medyo nahiya si Leonardo. Hindi mo kailangang maging magalang kapag kasama mo ako. Inilagay niya ang mahalagang reg-along dala niya sa mesa, at napatayo si Leonardo sa takot. Miss Peterson, ano ang ibig mong sabihin dito? Itinulak ni Giselle ang regalo sa ibabaw ng mesa at nagpaliwanag, maliit na regalo lang ito, para lang ipakita ang pagpapahalaga ko sa iyo. Sana tanggapin mo. Itinulak ito ni Leonardo pabalik. Hindi ganoon ang mga bagay sa pagitan namin. Hindi ko matatanggap ang ganoong kamahal na regalo mula sa iyo. Parang walang magawa at determinado si Giselle. Mr. Pritchard, tanggapin mo ito. Hindi ako mapakali kung katanggihan mo ito. Ito, hindi alam ni Leonardo ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Mr. Goldman ang tungkol dito. Kung tutuusin, ayaw kitang matanggal sa trabaho dahil sa regalo. Pinag-isipan ni Giselle ang bawat detalye, kaya kahit na nag-aalala si Leonardo, nang makita ang kanyang resolusyon, magiging bastos na tanggihan pa siya nito. Dahil dito, kaya lang niyang tanggapin. Tatanggapin ko. Kung kailangan mo ng anumang tulong ko sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Umupo ulit si Giselle sa upuan. Mayroon talagang isang bagay na nais kong hilingin sa iyo para sa ilang impormasyon. Nagtanong kaagad si Leonardo, ano ang problema? Hindi nagpatalo si Giselle at diretsyong tinanong siya, may babaeng gusto si Mr. Goldman, tama ba? Namangha si Leonardo na para bang hindi niya inaasahan na may itatanong ito sa kanya tungkol sa kanyang amo. Miss Peterson, sa totoo lang, hindi ko pa masyadong kilala iyon. Hindi ito maaaring ituring bilang kanyang privacy. Ngunit kung si Mr. Goldman ay may babaeng nagustuhan niya, matagal ko nang nalaman ang tungkol dito. Bumaba ang tingin ni Giselle. Kahit hindi mo alam ang tungkol doon. Mas marami akong alam tungkol sa trabaho ni Mr. Goldman, ngunit pagdating sa kanyang pribadong buhay, wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Matapos ipaliwanag ang relasyon nila ng amo, parang may naalala siya. Gayunpaman, nagtanong lang sa akin si Mr. Goldman sa labas ng trabaho kanina. Agad na nagningning ang mga mata niya. Ano ang tanong? Ay nalalayan niya ang kanyang baba at sinabing, tinanong niya ako kung ano ang maaaring dahilan kung ayaw ng babae na magbuntis ng anak ng lalaki. Sinabi niya sa akin na tinatanong niya ito sa ngalan ng iba. Ito ang unang pagkakataon na makatanggap ako ng tanong na hindi nauugnay sa trabaho mula kay Mr. Goldman. Total first time pa lang niya kaya nagulat siya. Matapos pakinggan ang mga salitang iyon ay ibinaba ni Giselle ang kanyang tingin. Tinanong niya kay Leonardo ang mga bagay na ito sa trabaho. Sasayangin pa ba ni Coleman ang kanyang oras sa mga gawain ng ibang tao? Sinasabi sa akin ng aking intuition na hindi niya ito hinihiling sa iba, kundi sa kanyang sarili. Kudlit, iniwan ni Giselle ang black gold, marahil dahil labis siyang nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan. Private investigator ka ba? Kailangan kong tulungan mo akong magsiyasat ng isang bagay. Kung magkano naman ang magagastos, siguradong hindi magiging masyadong sira ang sahod mo. Sa gabi, bumalik sa Taylor 10. Nagmamadaling bumalik si Daisy sa Villa kaysa sa kanyang karaniwang schedule, nagsuot ng apron sa kusina, binasa ang recipe, at nagsimulang maghanda ng hapunan.